Ang lesson natin ngayon is lean production. Ano nga ba ang lean production? Ang lean production is the methodology of increasing the speed of the process in the business by cutting out waste. Ito yung pagpapabilis ng mga proseso, magtatanggal ng mga sobrang step na hindi naman kailangan o kaya nagpapabagal sa proseso, yung mga mabibigat o paggamit ng mga machine para mapabilis ito. Ano naman yung waste? Ito yung dapat matanggal o mga sobra o mga napapabagal na step sa isang proseso. Ang halimbawa ng lean production is paggagamit ng mga machine. Halimbawa na lang sa mga paglo-load ng materials truck. Di ba pinagamitan to ng mga pull system o kaya yung maliliit na truck para mapabilis o mapababa yung time ng paglo-load o kaya pagpababa din ng manpower. Kasi hindi na kailangan ng maraming tao sa pagbubuhat ng materials. Kailangan na lang ng isang tao sa pagdadrive ng truck. Halimbawa pa dito yung pagpiprint ng mga materials. Siyempre ginagamitan to ng mga machine para mapabilis. Okay, dito naman tayo sa lean production. Ang 8 ways of lean production: transportation, inventory, motion, waiting, overproduction, overprocessing, defects, and skills. Okay, unahin muna natin sa transportation. What is transportation? When a product that is meant to be used in manufacturing is moved or touched unnecessary, moving not only costs money but can also result in the increased risk of that product being damaged. Ang transportation ay pamamaraan ng paglipat ng mga gamit at mga supply sa iba't ibang transportasyon at nalilipat ang isang bagay sa ibang lugar at pag-email sa iba't ibang tao para sa kanilang approval and mga unnecessary movement of papers, box, equipment, moving documents. Okay, next natin ang inventory sa 8 ways of lean production. What is inventory? Refers to storing more supplies, having a higher quantity of materials on hand than needed or when needed. Ang inventory ay pag-stock ng maraming supply para sa ibang araw kung sakaling may mga dadating na buyers, para kung may biglaang buyers ay mayroon agad na nakagawa or naka-inventory at mayroong maibibigay agad. Okay, tumungo naman tayo sa motion. What is motion? Motion is any movement of people that does not add value to the product of service. Ang motion ay nagsisilbing kilos o galaw ng mga empleyado sa factory o sa mga kagamitan o sa mga equipment o iba pa doon. Dapat ay alam nila ang paggamit dito sa mga machine or sa ibang gamit na delikado para mapanatili nila ang kanilang kaligtasan at ang kaligtasan ng mga kasamahan nila sa trabaho. Okay, punta naman tayo sa pang-apat, ang waiting. What is waiting? Waiting is the most prevalent of all 8. It refers to process delays while waiting. Ito yung pinakamahalaga sa 8. Ito ang mga example nito bakit siya naging mahalaga. Being unable to compute a step until receiving a file, a process that is called due to a missing signature. Hindi makakapunta sa susunod na step kung walang pahintulot nito at mag-aantay lang ng mag-aantay hanggang maubos ang oras dahil sa mabagal na proseso at sa isang negosyo. Overproduction is making more units earlier or faster than the next step in the progress or the customer requires. Ang overproduction ay paggawa ng sobra-sobra pero hindi naman kailangan. Kaysa gumawa ng kailangan ay napapadami ang gawa ng hindi naman ganong kailangan.
kaya na-stock lang ang mga supplies at tumatagal lang ito sa inventory. Overprocessing is any effect that does not add value to the product or service from the customer perspective. Ang overprocessing ay mga error, mga mali and design at hindi kagandahan, at minsan ay sira ito dahil ito sa overprocessing hindi na double check or nakakalimutan. Defect. What is defect? Are information, product or service that are inaccurate, incomplete or missing. Error over and over. Ang defects, ito yung mga kulang or mga nawawala or may sira na nadi-deliver sa customer ng mga umu-order. Kaya ang nangyayari, hindi nila nagugustuhan at hindi na uulit-uli na bumili dahil nga defective ito. Ang kailangan ay laging double check at para parehas na walang problema. Okay, in the last one of 8 ways of lean production, ang skills. What is skills? Refers to not making the best use of people, experience, knowledge, skills, creativity, or capability. Ang skills ay sa lean production ay mga hindi nagdaan sa mga training ang mga employee kaya mali-mali ang kanilang ginagawa. Dapat ay may proper training sila para ma-improve ang kanilang kakayahan. So ngayon, let's talk about the lean toolbox. Dito is matatakan natin yung the 5S, EIT production, system, and Kanban. So first is what is 5S? Dito is merong sort, set in order, shine, standardize, and sustain. So let's discuss. First is sort or seri. Dito is remove unnecessary items from each area, keep only what is needed. So sabi dito is tanggalin yung mga hindi dapat halimbawa sa isang business, di ba meron kang mga stocks, tapos dapat nakaano siya, parang tanggalin mo yung mga hindi naman dapat doon sa isang place na yun. Yun yung ibig sabihin sa sort. So next is set in order or Seiton, a place for everything and everything in its place. Organize the work area. Each from item should be easy to find, use, and return. So dito naman sa set in order, ayun na. Sinasabi naman dito na dapat a place for everything and everything in its place. So halimbawa merong mga pagkain. Halimbawa na lang natin is frozen dito sa isang place na to is frozen, tapos dito naman is mga dry. So dapat naka-organize siya. So dito merong set in order achieved levels. Level 1 just beginning. Items are placed randomly throughout the workplace. Level 2 focus on basics. Needed items are safely stored and organized according to frequent of use. Level 3 make it visual. Needed items are outlined, dedicated, location, are properly labeled and required quantities and determined. Level 4 focus on reliability. Needed items in work area minimize in number and are properly arranged and frequent in use. Level 5 continuously improve. Needed items can be retrieved within 30 seconds and require a minimum number of steps. So sa set in order, meron tayong mga level. Paano natin, parang may mga rank sila na halimbawa meron dito hindi ka nagamit pero mas gamitin talaga. So ganito set in order. So next is shine or say so. Remove the dirt and cream and keep it that way daily. Keep it clean, plain and simple. So pagka sa isang business, hindi naman dapat madumi yung, syempre wala namang gusto. May mga customer
tapos sobrang dumi naman ng place na pupuntahan nila, di ba? Pero parang ang pangit naman sa mata yun. Kaya kailangan dapat laging malinis tayo sa workplace natin. This is standardized or Seiketsu pala. Develop a standard procedure and protocols for the first 3 rules. So, dito sa sort, set in order, and shine. So, kailangan din natin ng mga protocols saka standard procedure para gawin to. Halimbawa, sa shine is every 3 hours dapat naglilinis tayo ng workplace natin. Tapos set in order naman, every week dapat yung mga natin items para hindi siya makalat tingnan. Ganon din sa sort. Then lastly is sustain. Shitsuke. Develop a standard procedure and protocols for the first 3 rules. So dito dapat maintain from the word sustain ngayon. Parang maintain natin kung paano natin ginagawa yung mga 5S. So next naman natin is what is JIT production. Just-in-time production minimizes the time, labor, and materials in a manufacturing process. This system ensures that goods are being produced only as they are needed. The desired outcome is streamlined production system that maintains a minimal amount on-site raw materials, minimal batch times in the production process, and small batch cycle. JIT production uses the principle of two systems. The benefits within JIT system are low working capital since inventory levels are quite low. Reduction for needed space and material for handling goods since there are no piling up of too many stock in the process. The main pitfall is with a just-in-time system is the interruption to the system that quickly shut down the process since there is no buffer built into the system. So, yung JIT production, dito tayo mag-focus sa pinaka-naka-highlights. This system ensures that goods are being produced only as they are needed. So, just in time. Kung ano lang yung kailangan mo, yun lang yung parang lalabas. Kasi halimbawa na lamang, nagbukas ka ng isang item tapos hindi naman siya magagamit, diba? May tendency siya na masira or mabulok, ganun. Kung mga raw yung items mo. So, next natin is what is pull system. A pull system is a method for controlling the flow of resources through a process. The goal of such a system is to replace only what has been consumed at the optimal time. It is called a pull system because resources are pulled in the pipeline only as they are needed or requested. So, sabi dito sa naka-highlights, the goal of such a system is to replace only what has been consumed at the optimal time. So, yung pull system is kung ano lang yung nagamit, yun lang yung papalitan. So, parang parang katulad lang din siya ng JIT production. May similarity sila. Ayun, tapos next tayo is continuous flow. Make one, move one. Large lot production, forecasted demand, high inventory, manufacturing waste, high efficiency, window system productivity. A small lot production based on customer demand, low inventory, low manufacturing waste demand, flexibility, high system productivity. So, next naman natin is push system versus pull system. So, ano nga ba yung pagkakaiba ng push system versus sa pull system? So, kung makikita nyo dito sa picture na to, yung push system is parang sinisigaw niya yung yung mga sasabi niya. Tapos dito naman sa pull is parang pinamagnet. Pahila. So, make all you can just in case make to stock. So, dito naman sa push system is make all you can just in case make to stock. Production is approximated based on
inventories are high, there is a waste. So dito naman sa pool, makes what needed when needed, make to order. Production is precise based on actual consumption. Inventories are low, waste is reduced. So dito focus tayo sa pinaka last part. Dito sabi kasi dito sa push system, there is waste. Tapos dito naman sa pull system, waste is reduced. So mapapansin natin na pagka sa push system, parang marami kang mawi-waste na time. Tapos dito naman sa pull system is, so dito tayo, gawa tayo ng example. So for example, a bakery may need to use a push system so that they have baked goods on hand when people visit their store. So dito sa push system, di ba, kailangan niya gumawa ng tinapay para hindi siya para nakaka-waste lang siya, kaso parang nag-i-stock lang siya para pag may dumating na customer, mabibigyan na agad. Dito naman sa pull system, a computer manufacturer may use a pull system and wait to build a computer to the specification stated in order. So dito parang naghihintay lang sila na may dumating na customer. So hindi siya nakaka-waste kasi lang yung dumating sa yun lang yung gagawin. So last is what is Kanban. Kanban is the Japanese word for sign, which is an inventory control system used in just-in-time or JIT manufacturing to track production and order new shipment of parts and materials. It was developed by Taishi Ono, an industrial engineer at Toyota. The Kanban system can be thought of the signal and response system. When an item is running low at an operational station, there will be a visual cue specifying how much to order from the supply. The person using the parts makes the order for the quantity indicated by the Kanban and the supplier provides the exact amount requested. So dito naman sa Kanban, para siyang chart na meron basahin ko yung definition. Kanban comes from the Japanese word kan, which means visual, and ban, which is card or board. So dito yung kan, visual, as yung ban is card or board, then para siyang chart. And parang halimbawa meron kang mga to-do list, tapos yung mga ongoing, then yung mga kailangan mo, yung mga natapos na. Ganun yung Kanban. Sigma. Sigma is a statistical concept that represents how much variation there is in a process relative to customer specification. Ito yung pag-aalam kung yung businessman natin is nakukuha niya yung ideal o yung experience nung customer natin. Yung expectation niya saka yung mga need niya, kung matutugunan ba ng business natin yan. Six Sigma methodology is equal to or equivalent to 3.8 DPMO. Ano ba yung DPMO? Ito yung defect per million opportunities. Ibig sabihin daw nito, yung Six Sigma is halos gumagana siya sa lahat. 99.9997% na gumagana siya mga business. Six Sigma methodology. It is a method that process in improving the quality of the process. Ito yung pag-optimize. No-optimize niya yung mga process. Katulad yung ginagamit niya yung lean production. Natanggal niya yung mga hindi dapat na kailangan dun sa process. Imbis na gawing step 7, ginagawa lang yung step 6. Natanggal niya yung mga relevant na step. Where did Six Sigma come from? Six Sigma started at Motorola Corporation in mid-1980s when the company discovered a product with high first-class yield.
Sa Motorola daw siya corporation nagsimula, mid-1980. At ito ay popularized by former CEO Jack Welch, commitment to achieving Six Sigma capabilities. Si Jack Welch naman yung naging popularize o pakilala dun sa Six Sigma. Six Sigma methodologies, dalawa yun. DMIIC or DMADB. Ano ba yung meaning ng DMIIC? Ito ay define, measure, analyze, improve, and control. Ano namang meaning ng DMIDB? Define, measure, analyze, design, verify. Ginagamit to para ma-optimize yung process ng pagtatrabaho. Halimbawa ng paggamit ng DMIIC ay ito nga yung pag-clean ng garage. Paano siya ginagamit? Ganito. Meaning ng define, identify the problem. First step, alamin mo kung saan nagagaasan yung problema. Kunyari, yung garage mo ba walang lalagyanan ng rurume, o kaya hindi naka-systematic yung mga bolts, wala sa measure, kaya 16, 17, 18. Yung mga tornilyo mo naman halo-halo, hindi magkakamuka. Ganun. Okay, so second step naman natin is M, measure. Ito naman yung pagko-collect ng data. Metan kung saan ba yung problema, kung saan galing, tapos kung ayos pa ba yung mga gamit na nandun, kung dapat na ba siyang palitan o hindi. Step 3, A, analyze. Ito naman yung paghahanap kung saan yung problema. Halimbawa na lang, bumabaha doon sa garage mo. Titignan mo kung saan nanggagaling yung tubig, kung nasa gripo ba o butas yung bubong ng garage mo. Step 4, I, improve. Ito naman yun yung pag-i-implement o pagsusolusyon sa problema. Halimbawa na lang kung sa gripo, siyempre tatawag ka ng plumber o kaya ikaw mismo na lang gumawa. Naman sa bubong naman, pwede mo siyang takpan or baguhin yung bubong o palitan. Step number 5, control. Ito naman yung pag-maintain dun sa pinalitan mong materials, o kaya pag-implement kung tama ba o okay lang yung pinalit mong materials dun sa dati. Sa panghalimbawa, sa paggamit ng DMIIC ay yung paggagawa ng motor. Ulitin natin. Step 1, define kung nasan yung problema o ano yung magiging problema ng motor. Alamin mo kung mayroon pa ba siyang gasolina, yung preno okay pa ba, kung malabag na o hindi, yung makina ba o walang oil, kasi kailangan mo din ng oil dun sa motor. Step number 2, measure kung okay pa ba yung motor, yung mga pyesa nun, dapat na siyang palitan o hindi. Tingnan natin yung preno, kung meron na ba siyang mga imolmol, di ba, sa wire na yun, kailangan wala siyang imolmol doon, o kaya naman sa tangke, kung meron na siyang yupe, mga ganon. Step number 3, analyze. Ito naman yung paghahanap kung nasan na ba yung problema, kung wala na ba siyang oil, wala na bang gasolina, o dapat man i-overhaul yung makina. Step number 4, yung improve. Ito, siyempre papalitan mo na yung mga nagsasanhi ng problema. Papalitan mo na yung makina, mag-change oil ka na, itignan mo yung gasolina mo, baka may tubig kaya hindi gumagana. Step number 5, yung control. Ito naman yung siyempre yung pag-maintain doon sa sasakyan. Siyempre lagi mo siyang titignan kung okay pa ba or
tama naman yung pagkaka-overhaul dun sa sakyan. Yun lang. And my report is the birth of the Lean Six Sigma. Lean po kasing ito na eliminate waste, those improve speed and efficiency. Ito yung tungkol sa pag-angat ng bilis at na ang pakinabang o kasi ito. Pakinabang. Eliminate waste. Pag-angat, bilis. Plus, yun. And then, the Six Sigma. Pausing the processing, improving by eliminating the defect, those improving quality. Six Sigma sa paggawa ng pagbabago upang malaman, kahinaan at magawa ng parang upang mapapangat pa ang kapasidad nito. And combining the two, which is called Lean Six Sigma, is solving all issues with the system, those ensuring profits for business. Sama-sama ng mga dalawa at mas lalo may ganap ang husay at kapasidad na sigurado mapapaangat sa kalidad ng iyong negosyo at maganda ang kita. And then the benefits of the Lean Sigma: increase the profit, or sa Tagalog, paangat ng kita. Kailangan talaga umaangat na umangat yung kita. Tama yung ginagawa. And then standardized and simplified process. Tama at isang simpleng proseso. Nasa tama ginagawa mo, pero simple lang yung pagproseso, parang step by step yung proseso, ganun. Hindi mo minamadali, hindi mo nire-reach agad yung taas, step by step. And then reducing error. Ito yung Tagalog, maiwasan ang mga pagkakamali. Yung business lang kung normal na magkamali, pero kailangan yung pagkakamali na is maging aral sa'yo, or maging aral para sa sunod. Hindi ka na magkakamali, parang paunti-unti ni kamali mo hanggang wala na yun. And then employees development sa pag-angat, pangat at kapasidad ng magagawa. Ito yung kailangan yung mga magagawa mo. Usually yung simple magagawa na wala, maangat ka, amangat din sila. Yung parang kayo nagtutulungan kayo. And then value the customer, o sa kasagalan ng isang matangkilik at pagbibigay na maayos na serbisyo. Yun yung pinakamalagyan. Yung alagaan mo customer mo, igalang mo, and then pahalagaan mo like customer winning. Yun yung matangkilik sa negosyo mo, sa business mo. And then that's all my report.